beses pala tong ano, tumakbo, lumangoy, lumutang, ano ba tawag? So malakas ang kanyang ano, makina. Ayan na lang para safe. Siyempre takbo. Yun. Tapos baka matsimpuhan pa natin merong ano, no, aeroplano na palanding or pa-take off. Kasi ito yung ano fly path. Zoom in natin ha. Yan. That's Seawind Condominium by Santos Land or Damosa Land. Basta paras lang yan, Santos Land, Damosa Land. Pamamayari ng ano, mga Lagdamillo. Yan naman yung kabila, barge. Papuntang ano, Samal pa rin. Magkaiba lang sila ng port. Siguro kaya no, ang Cagayan de Oro City siyang ano no, parang tinawag siya na global gateway or the gateway to the world. Ang galing. Kasi yung barko doon dumadaong mas marami no, international cargo vessels sa kailang lugar, sa kailang syudad dumadaong. At hindi lang mga cargo vessels, paging mga ano din, mga passenger ships. Tama ba yun? Passenger ships ba? Tama ba yung term ko? So doon dumadaan sa, no, sa Cagayan de Oro City kasi mas malapit sila no, sa Central Mindanao, di ba? Taga Caraga region. Mas malapit sila sa, kumbaga parang ano, nasa gitna sila. Yung kailang ano, location, no? Napaka-strategic location ni Cagayan de Oro City para mag-deliver ng mga goods in cargos and ng mga ayun na nga, mga goods, mga cargos, no, mga kargamento, mga shipments. So mas malapit sila, kumbaga nasa in between sila ng ano, ng probinsya ng Lanao, di ba, Socsargen, maging sa Lanao, I mean ano, sa may Osamis, no, tsaka sa Caraga region. Talagang kasi kung Davao, isipin natin ha, ang layo, no, it takes napakadaming ano, gasolina, crudo sa barko kapag sa Davao sila dadaong galing Manila, di ba? Galing Batangas or Manila or Cebu. So from Davao i-deliver pa yan papuntang ano, CDO, papuntang Osamis, Misamis, papuntang Caraga region. So napaka time consuming noon. Whereas kung mag-CDO sila, okay lang na maraming mga goods ang ta-transport nila by land from CDO to Davao. Pansin nyo, daming mga prime mover, mga international cargo trucks, no, ang dumadaan sa Bukidnon province papuntang Davao City para mag-deliver ng mga goods sa mga shipments. Ibig sabihin, ang mga order international, I mean mga order na mga goods, produkto na bound for Davao galing sa iba't ibang bahagi ng mundo, so sa Cagayan de Oro City idadaan. Tapos sa pagkadaong sa Pantalan sa Port of Cagayan de Oro City, ibabiyahin na lang by land, no, sa mga prime mover, mga international, I mean ano, mga international cargo trucks. Meron pa rin naman tayong ano dito, mga pantalan. Meron tayong mga ports dito na nagde-deliver din ng mga goods, pero yung mga pangkarga siguro yung mga karton, kahoy, tsaka ano pa ba, gamit sa mga planta, simento, no, simenta. Tapos saging, syempre saging, no, Unifruti, Stanfilco,
ano pa ba, Tadico, no? Pero yung mga Tadico area, doon na yan sa, ano, sa may Panabo City na yon, port. Pero syempre Davao pa rin naman, Panabo City, Davao. Kaya okay na yun, no? Maiintindihan natin mga taga Davao or mga taga southern, pinakadulo, no, ng ano, pinaka southern, southeasternmost of the Philippines, kung bakit na hindi na dito dadaong or dadaan yung mga international cargo vessels. Kasi nga it takes time, no? Time consuming talaga siya, malupitan. Yung ano nga yung mga papasahirong barko tumigil na nga gawa nung ano, maliban sa nauso na nga yung ano, mga murang mga pampasahirong eroplano ni Go Kongwei na Cebu Pacific wala na lang masyadong sasakay, di ba? Siyempre kung magkaparas lang magkano pamasahe Davao to Manila, for example sa Togo, no, magkano yan, sa parang 7,000, 9,000, di ba? So para sa akin, kung ikaw naman ay business trip ka rin naman, nagmamadali ka, meron kang hinahabol ng mga transactions, mag-aeroplano ka talaga. Kasi yan na nga, kapag time is gold, no? Mas mahalaga ang oras kaysa sa ibabayad mo na pamasahe, ticket, plane ticket. Magkano plane ticket? 12,000, 10,000, no? Yung agarang ano lipad, yung on the spot na pagbili ng ticket. So di bali ng babayad ng 12,000, 10,000, at least kaya mong bumiyahe ng isang oras at 25, di ba? Early as 1 hour and 25 minutes ang biyahe from Davao to Manila. So mas makatipid ka ng oras. Whereas kung magbarko ka, mahal din, 10,000 or 9,000 pesos. Tapos 2 araw, 3 gabi. So napakatagal nun, ha. At just magastos, although kahit pa may libreng pagkain sa ano, sa may free meals na yan sa barko, still ano pa rin, no, iba pa rin yung eroplano. Mas maganda nga ang view kapag ka mag-eroplano ka, kasi overview. Ang barko malayo, wala namang barkong dumadaan talaga na malapitan sa gulpo, malapitan sa coastal. Talagang distance ho yan sila, kasi syempre baka may mga islets, di ba? Or mga may mga islets, no, or mga anong tawag diyan, yung mga mababaw lang ng mga island, or yung ano, yung mga vanishing islands, di ba? Mabundol pa. Kaya ang mga barko na malalaki talagang doon sa malalim na area yan, sa laot talaga yung dumadaan. So pag ikaw ay sakay lula ng barko na yun dumadaan sa laot, hindi mo na masyadong ma-enjoy ang view sa kalupaan, di ba? For example, Davao to General Santos City. So hindi mo makikita yung Dagu City, not unless kung meron kang bit-bit na ano, yung telescope. So hindi mo masyadong ma-enjoy yung view, kasi nga distansya away from coastal, nasa mga ano, yung nautical miles away, nasa mga at least mga 50 nautical miles away from coastal, from mainland. So yun, hindi mo ma-enjoy yung view ng Dagu City, Santa Cruz, Toril, tsaka ng kung ano pa mga Sarangani, no? Hindi mo ma-enjoy yung view kasi nga malayuan. So tsaka mo na malaman na tsaka mo lang ma-enjoy yung view kapag padaong ka na sa port ng Jensan. So Davao City, hindi tayo dito, konti lang barko sa Davao. So dahil sa ganong kadahilanan. So Cebu, CDO, Zamboanga, yan yung mga may maraming mga barko. Iligan, Jensan, syempre, no? Davao City. Diba? Malalaman mo talaga, no? Ang isang napaka-progressive city, kasi
yung ano, city lights. Talagang lumiliwanag hanggang kalangitan during night time. Pero kapag madilim yung isang ano, lugar, I mean ano, ibig sabihin yan, hindi yan sila ganun ka-progressive. Gaya nito, for example, di ba, dilim, no? May mga pailaw lang, mga resorts. Di ba? Yung madilim na yan, no? Kalupaan. Wala ka makikitang may mga liwanag. So, ano yan? It's a sign of poverty. Not totally poverty. Island Garden City of Samal. Walang ano dyan, walang Jollibee, walang McDonald's. So, ibig sabihin, hindi sila pumasa no, sa feasibility study ng company ng Sasalin and McDonald's, Chowking, KFC. Kumbaga, alam nila na despite sa napakaraming tao, almost 120,000 population meron itong isla ng Samal. Pero nakitaan nila ng ano, insufficient, no? I mean ano, hindi siya enough para mag-survive ang company nila. Hindi siya enough para kikita, no, ang kanilang ano, business. So maaring malulugi lang sila sa expenses and maintenance. Tapos mababa ang sales. Kasi nga konti lang yung tao. I mean ano, hindi ganoon karami yung tao. Tapos siguro mataas ang poverty incidence. Ilan ba ang ano, poverty incidence sa ano, sa Samal? Yan yung ano parang tinitingnan nila ng ano, aspects. Sa syudad na to ha, Island Garden City of Samal. So the moment na magkukonekta na itong ano, Davao City and Samal Island, ano yan, it means progress, no, sa syudad nila, sa kailang isla. Kasi syempre mabilis na lang mag-transport ng goods, mga products, and at the same times ng services. So ibig sabihin, ano yan, magdo-draw ng ano, ng maraming kapirahan. So magbo-boost ng economy ng Island Garden City of Samal. Sa mga taga Davao naman, I don't know kung anong ano yan. Basta sa mga taga Davao, masaya lang naman tayo na magkakaroon ng tulay connecting sa Davao and Samal para hindi na tayo mahihirapang pumipila-pila pa sa mga barge. Tsaka ang sakit na ang mahal ng ano ha. Ang sakit sa bulsa no, bawat labas, bawat sakay. For example, motor yan, 70 pesos. Tapos ang sakay per head dito 15, sa kabila 20. Tapos meron pang environmental fee. Ay next, ano yun, napaka-hassle, di ba? Okay lang sana kung itong Samal Island libre lang na maliligo rito, hindi. May tawag nito, entrance fee. Ganda ng tubig, linaw, kita nyo, gabi pa to ha, partida, what more kung araw. So ito yung advantage sa Samal Island Garden City of Samal compare sa Davao City, kasi yung tubig nila napakalinaw. I mean, malinaw naman ang tubig sa Davao, pero siguro sa buhangin, no, factor yun Uy, naglabasan na pala mga tao. So ilang minuto ba yung nagiging biyahe natin? So nasa mga 20 minutes mahigit. Kung i-observe mo yung mga barko dito, i-compare mo tong sa Davsan pamputang kabila, mas maganda dito yung mga barko nila. Diba? I-compare niyo yung barko ng Davsam tsaka barko doon sa kabila. Di ko alam ano pangalan doon sa kabila. Ito Davao Samal Express Link. Okay, compare mo dito sa kabila, mas maganda dito ang mga barko. Yun lang, okay na tayo dito. Maraming thank you for watching.